Okay, paki-inspect po yung katabi ninyo. Baka. Okay, so sabi nga ng ating pong tagapagturo last time ay yung batian natin ng Happy New Year o Merry Christmas or whatever na greetings na ine-extend ng tao sa kanyang kapwa, ang nakapangyayari lang doon ay si God, wala nang iba. Sapagkat wala nang ibang force, wala nang ibang nagpapatakbo ng lahat ng bagay at pinanggagalingan ng lahat ng blessings kundi ang Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, yung batian natin na Happy New Year, Merry Christmas, totoo lang po yun sa mga hinirang ng Panginoon. Papaano magiging Happy New Year kung ang isang tao ay namumuhay sa old self? Anong new sa old? Naintindihan yung ibig kong sabihin? Ang mundong ito na ating kinabibilangan ay bumagsak ito sa kasalanan. Ang lahat ng being ng tao ay infected by sin. Ang kanyang morality, ang kanyang mga definition sa buhay, infected by sin, distorted by sin. Ang kalalagayan ng tao sa mundong ito ay nasa total depravity. Distorted na yung kanyang knowledge about God. Yan ang kalagayan ng tao. Ang tao sa mundong ito, part na sa kanyang buhay yung kasalanan. Integral part na ng kanyang profession, ng kanyang mga dreams, aspiration, lahat ng bagay na papaligaya sa kanya, infected by sin. Kaya nga yung definition niya ng love, what is truth, yung faith, lahat yun infected by sin. Sa atin na mga hinirang ng Panginoon, ano yung sinabi ng 2 Corinthians 5:17? Anyone who is in Christ, he is a new creature. Sa atin lang nag-umpisa yung pagbabago. Why? Kasi kinahabagan tayo ng Diyos. Tinawag tayo ng Panginoon, pinull out niya tayo doon sa fallen world. Pinatawad niya yung ating mga kasalanan. Nirenew tayo ng Panginoon. Once upon a time, ganun din yung ating kalagayan tulad ng mga tao sa mundo. We are all living in sins. Bahagi na sa pag-exercise ng ating mga professions, yung kasalanan. Amen? Kaya nga, makakita ka man sa mundo ng isang taong napakabait, ay yung kanyang kabaitan lang ng mundo yun. Hindi yun pasado kay God. Naalala niyo yung mga statement na lagi natin binabanggit sa may Biblia, yung righteousness ng tao ay tulad lamang ng filthy rags. Alam niyo yung filthy rags? Yung Hebrew word nga na chocho, ibig sabihin, yung menstrual rag ng babae. Ganun dinescribe ni God yung righteousness ng tao. Napakadumi. Sa atin, it seems na parang okay, kasi nakita natin yung mga politicians, di ba? Minsan hindi nga natin nakikita yung dividing lines ng pag medyo professional ka, medyo behave ka, akala natin righteousness na yun. No. Ang righteousness ng tao ay bagsak. Ang righteousness na meron tayo ngayon, hindi na ito atin. Yung righteousness na ni Christ na i-impute sa atin sa pamamagitan ng pananampalatayang ipinagkaloob niya rin sa atin. Yung pananampalataya, hindi rin galing atin. Kasi noon, nasaan ba nakadirect yung ating faith? Sa mga rebulto. Saan nakadirect ang faith natin? Sa mga albularyo. Yung faith mo, minsan nga, mas naniniwala ka pa sa alien kaysa sa Diyos eh. Diba? Pero nung tayo'y kinahabagan ng Panginoon, binigyan tayo ng tinatawag na supernatural faith. Kaya natin ngayon naiintindihan ang Biblia, kaya natin tayo naniniwala sa Diyos, kaya tayo naniniwala sa mga promises niya, kaya tayo nakakapag-obey sa Kanya, nakakalakad tayo sa Kanyang kalooban because of the faith that God has bestowed sa lahat ng mga redeemed. Uulitin ko, whenever we
speak the word righteous. Yung righteous na yon, hindi tayo talaga righteous. Si Christ ang righteousness natin. Naalala niyo yung topic last week, yung tungkol sa may Passover, di ba? Noong dumaan yung angel of destruction doon sa mga bahay ng Israelita, hindi naman sinilip ni God yung loob kung may worthy ba doon Hindi na sinilip ni God yun. Kung sino yung worthy sa loob ng bahay. Ang tinignan lang ng Panginoon ay yung blood na nakapahid doon sa lintels and doorpost. Ang tinignan ni God, hindi yung worthiness natin. Kasi walang worthy sa atin. Ang tinignan ni God ay yung precious blood of the Lamb. Kaya tayo naging matuwid, mga kapatid. Ang mundo na wala sa Diyos, they are living in rebellion against the will of God. Alam nyo ba ang terminology sa may Ephesians chapter 1? Ito po, hindi po ako nagsabi nito. It is the Bible, si Apostle Paul. Ang term na ginagamit ni Apostle Paul to describe yung tao sa mundo, sons of disobedience. Bakit tinawag na sons of disobedience? Talagang, yun ang way of life nila, to disobey yung law word ng Panginoon. Yun ang buhay nila. Ang another description pa ni Apostle Paul ay children of wrath. Alam niyo ba yung children of wrath? Talagang yung mga taong iyon na mga sons of disobedience ay destined for wrath of God. Destined for destruction. Destined for hell. Yun po ang mga tao sa mundong ito. Hindi po ako nagsabi nun. Sapagkat once upon a time, ako ay worse than a sinner, tulad din ng mga tao sa mundo. Kayo din. Ang akala lang natin noon, matuwid tayo. Yun yung palagay natin sa ating mga sarili. Ang palagay natin, mga righteous tayo noon. Kasi ang basihan natin ng righteousness noon, ganito. Ay, hindi naman ako nagsusugal. Hindi naman ako nakikiapid. Hindi naman ako pumapatay. Yun ang definition mo. Pero sa standard ni God, hindi Ang basihan ng righteousness ay yung si Jesus. Kaya nga nung si Jesus ay namatay sa krus, hindi lamang yung kinuha niya yung ating mga kasalanan, kung hindi yung righteousness niya, siya lang yung nakalakad perfectly sa law ng Panginoon. Nagkatawang tao siya. At yung kanyang perfect righteousness ay nai-impute sa atin. Kaya nga ang tawag dyan ay double imputation. Amen? Nai-impute sa Kanya yung lahat ng ating kasalanan at nai-impute naman sa atin yung Kanyang katuwiran, yung Kanyang righteousness. Double para nagkaroon ng tinatawag na exchange. Amen po ba? Yan ang ating kalalagayan at ang kalalagayan ng mundo. And we have to distinguish ang mundo sa mga hinirang ng Panginoon. Amen? Kaya nga, paano babatiin ang Happy New Year sa isang taong in rebellion against God? Meron bang bago sa kanya? Meron bang bagong year sa kanya? Meron bang hope na naghihintay sa kanya sa bagong taon? Wala. Puot ng Diyos. Amen po ba? Sa atin lang po totoo yung Happy New Year. Amen? Sa mundo, they want the word blessing. Diba? Ginagamit din nila yung term na blessing. Pero alam niyo ba, ang blessing galing lang kay God Ang blessing ay intended lang sa mga hinirang niya. Amen. And we have to see this, etong truth na ito, in biblical context. Okay. So ngayon, ang sabi pa ng Biblia, sa Ephesians chapter 2, they are separated from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope without God in this world. Ganyan dinidescribe ni God through Apostle Paul ang mga taong hiwalay sa Diyos. Amen.
Hindi po ako nagsasabi niyan. Kaya nga napakapalad natin, tayo na mga hinirang ng Panginoon. Amen po ba? Kaya hindi tayo nag-rely sa ating sarili, hindi tayo self-righteous. Hindi tayo nagbabrag na tayo matuwid by our own. No. Lahat tayo ay fallen. Tayo ay naligtas lamang sa pamamagitan ng habag ng Diyos sa atin. At iyon ang taglay-taglay natin araw-araw. Ang ipinagmamalaki natin ay hindi yung mabubuting gawa natin. Ang ipinagmamalaki natin, ang ating kung mag-exalt man tayo, ang ini-exalt natin ay yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kayo ba mga Kristiyano, malinaw na ba sa inyo ang panawagan ng Diyos sa atin? Amen? So, naiintindihan na ba talaga ninyo kung ano ba talaga itong pananampalataya na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Kung kayo tatanungin ko, in a brief statement, what is Christianity all about? What is the very essence of a Christian life? What is the overarching, na nag-go-govern sa atin lahat as Christian? Alam nyo, nung 16th century, nung time ng Reformation sa pangunguna ni Martin Luther, ay dinefine nila yung kanilang sino sila sa harapan ng mundong ito. Ano ang role? Tulad natin ngayon, sino ba tayo? Tayo ay holy, ang pagkakatawag ni God sa atin, holy people of God eh. Tayo yung mga taong sineperate ni God sa karamihan. We have different cultures. Ang kultura na umiiral sa atin is godly culture. Hindi yung traditions of men. Amen? Hindi yun ang umiiral sa atin. Yung heavenly culture. May sarili tayong lengguwahe, may sarili tayong terminology, iba ang worldview natin. Hindi tayo, yung morality natin is based from the Bible. Meron tayong moral code. Iba tayo eh. Amen? Nakita nyo rito, may nagmumura ba rito? Dito ba sa atin may manonood na X-rated? Dito ba sa atin, rampat ba rito ang pakikiapid? Wala eh. Walang ganun. Sa atin ba rito, uso ba yung chismisan? Sa atin ba rito, malaya ba tayo, nasiraan mo yung kapwa mo? Walang ganun sa atin. We are unique. We are peculiar people. Yan yung Christianity. Yung Christianity na nakalakihan natin nung nagising tayo, akala natin Christian itong Pilipinas. No! Pagan itong Pilipinas, hindi ito Christian. Di ba? O tignan ka, pumunta ka ng kulungan, puro Kristiyano yun sa kulungan. O sino yung mga corrupt doon sa government? Di ba puro Kristiyano yung mga palasimba pa nga yun eh. Punta ka sa mga sabungan, punta ka sa biros, puro Kristiyano yun eh. Yun yung maling Kristiyano, that's the false Christianity na nakagisnan natin. Yung Christianity natutunan natin mismo from the very Word of God, yun yung totoong Christianity. Buhay siya. Amen. Ramdam na ramdam natin sa ating puso, isip at kaluluwa, yung diwa, yung totoong diwa ng Christianity. Kaya nga nung time nila Martin Luther, dinefine nila yung sarili nila. Kung ano talaga ang essence ng Christianity para ma-distinguish sa mundo. At inintroduce ni Martin Luther ang salitang coram Deo. Na ang ibig sabihin ang literal concept ng coram Deo ay in the presence of God. Yung literal concept niya, before the eyes of God. Ganyan dinescribe ni Martin Luther kung sino ang Christianity, kung ano ang role ng Christianity, kung ano yung pinaka-essence ng Christianity sa harapan ng mundong ito. Okay? So ngayon mga kapatid,
na ang nasa heart ni Martin Luther, kaya niya nabuo yung salitang Coram Deo, na ang Christian life is to live all of your life in the presence of God. All of our lives, we are living in the presence of God. In that very brief description, na i-describe niya kung ano ang Christianity. Kasi sa totoo lang, hindi naman ganyan ang mundo eh. Ang mundo ba namubuhay sila sa presence ng Diyos? No. Ang mundo nabubuhay sila in rebellions, in defiance of the law of God. Tayo lang ang nabubuhay, tayo lang yung naturuan, tayo yung oriented sa Word of God. Tayo yung binigyan ni God ng pangunawa tungkol sa Kanya. Ni-reveal ni God ang Kanyang sarili through His words. Tayo lang yun. Ang mundo, they don't live in the very presence of God. Amen? Ang totoo nun, ang kalalagayan ng mundong ito, they are cut off from reality. Alam nyo ba, ito ang ating government, inabandonan nila ang Word of God. Yung mga schools na naghubog sa atin, they abandoned the law of God. The Supreme Court, the justice system natin, they abandoned the law of God. Sa US nga, yung Supreme Court sa US, na nyo na ba yun? Dati noon kasi nung binild ang Supreme Court ng US, talagang nandoon, puro Bible, si Moses, hawak-hawak pa yung Ten Commandments, puro mga words ng Diyos na nakalagay doon sa Supreme Court. Pinagtatanggal nilang lahat ng iyon. Ngayon, ang idea ng Supreme Court is humanism. Once na tinanggal mo na ang Diyos sa eksena, so ikaw, ang tao ngayon ay magja-judge na siya ayon sa kanyang sariling, ang mind niya na ang magdedictate kung ano yung tama sa kanya, yun na ang magiging basis ng kanyang justice. Kaya nga, sa maikling salita, ang justice ng mundong ito is injustice. Why? Kasi si God ang pinaka-very essence ng justice. Tinanggal mo si God sa eksena. Amen. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Sa mga schools, for example, Harvard University o yung mga prestigious school sa Amerika, sa Europe, na tinatag ng mga fathers of faith. Alam mo ngayon, yung mga school nila dati noon, may mga talagang nakalagay doon na mga scriptures, mga motto na talagang si God ang central ng education system. Pinagtatanggal nila yun. Kasi ngayon, ang nagtuturo na ngayon, ang mga nagmamahala na sa mga magagaling na mga eskwelahan na to, ay puro mga atheist. Actually, pag ikaw ay Bible-believing Christian, at ikaw ay magtuturo ka doon, mag-apply ka doon, o ikaw man ay dati na nakaposisyon doon, you will be expelled. Totoo po yan, may mga documented po yan. Hindi ka accepted, hindi ka papasa ngayon. Ganyan po yung fallen world natin. For your information. Cut off na sila sa reality. Why? Because they abandoned God. Yung government natin, yung mga lawmakers natin. Ano ang basis nila ng paggawa ng law? Yung education system natin. Si God ba? Yung Biblia ba? Noong unang panahon, ang Bible ang pinaka-basis Manood kayo ng history ng Amerika. Sa Congress, nagpe-pray pa sila, yung Bible talaga, binabasa talaga na yung Bible sa Congress noon Ngayon, wala na sa atin. Wala na yan, wala na ang Bible. Ngayon, magbanggit ka ng tungkol sa Diyos, pagtatawanan ka pa Yan ang mundo natin ngayon. Godless. Kaya kung akala nyo, Kristiyano itong Pilipinas, no, godless. They are not living in the presence of God. Walang Diyos. Why? Bakit kayang-kaya mong gumawa ng kasalanan kung merong Diyos? Bakit kayang-kaya mong makiapid kung merong Diyos? Bakit kayang-kaya mong dayain ang kapwa mo, magsinungaling ka? Kasi walang Diyos
Yan ang totoo. Tingnan niyo ang sabi ng Biblia. Tingnan niyo ang sabi ng Bible. Ito ay mga patotoo ng Diyos, no? It written in the Bible patungkol kung ano ang mundo. Ang sabi ng Panginoon, kaya nga hangal nabubuhay sila na akala na walang Diyos. Sabi ng Bible, dinescribe niya yung tao sa mundo. Full. Hangal. Bagamat kino-confess niya, kunyari, bagamat ang daming tao, alam niyo ba, nagsisimba, pero walang Diyos sa puso niya. Ang daming tao ganyan. Kaya nga ang sabi ng Diyos, the fool said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have committed abominable deeds. There is no one who does good. The Lord has looked down from heaven upon the sons of men to see if there are any who understands, who seek after God. Wala. Yung mga tao, they are seeking after their own gains. Amen? Ang mga tao, kung paano sila kikita ng pera, kahit na marami silang taong masaktan, madaya, ang mahalaga sa kanila, kumita ng gain. Walang Diyos Pati yung mga ano natin, yung mga business sector natin, profit-oriented. Walang masama doon Kaya lang, walang Diyos Puro selfish gain ang umiiral sa puso. Ganon din sa mga politicians natin. Sa mga nakaupo, nandoon yung greediness sa heart. No one who understand, no one who seek after God. Sabi nga ng Bible, they all have turned aside. Together, they have become what? Akala ko ba ang mga korap lang na sa government? No. It's in the heart of a fallen creature. Ang corruption. Nandoon yun. Nasa lahat. And once upon a time, kabilang tayo dyan, kapatid, nung tayo wala pa sa Panginoon. They have all turned aside. Together, they have become corrupt. There is no one who does good. No, not even one. Sabi ng Bible. Amen po ba? Not even one. Kabilang tayo noon. Ngayon, kailan tayo nakagawa ng mabuti dahil naituwid na Nagkaroon na tayo ng consciousness sa Diyos Huminto yung cycle of sinning sa atin kasi yun yung winakasak ng Panginoong Yesus sa buhay natin. Amen. Kaya nga, sabi nga ng Bible, the wicked in his haughtiness, in the haughtiness of his countenance, does not seek him. All his thoughts, there's no God. Kaya ganyan. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, bakit kayang-kaya nilang gumawa ng kasalanan? Kung merong Diyos, kaya ba nilang gumawa ng masama? Amen. Kayo mga kapatid, kayo ba kayang-kaya nyo manood ng X-rated? Isa lang ibig sabihin yan, pag kaya mong manood ng gano'n, without man lang walang man lang yung parabang walang pumipigil sa'yo, ay delikado ka. Ang Kristiyano, hindi na yan kasama sa buhay niya. Tinalikuran na natin. Once upon a time, biktima tayo ng lahat ng ganyan. Ganyan din ang ginagawa natin. Gustong-gusto natin nakakapanood ng mga X-rated movies. Gustong-gusto natin yung mga ganyan. Nag-imagine pa tayo, nagpa-fantasize pa tayo noon. But, nung kayo ay niredeem ng Panginoon, nilinisan ng God ang pagkatao natin, pati mata natin. Pag may nakikita nga sa internet, biglang may mga plasagan, ayaw mong makita, talagang nilalagpasan mo Kahit sa movie, di ba? Ang mga movie ngayon, normal part na ng mga ganyan, kasi ang tawag nila dyan, art. Pero nilalagpasan natin yon. Ayaw na natin makita. Hindi na tayo nag-take pleasure na makita yung mga ganung mga bagay. Why? Yun yung trabaho ng Diyos sa buhay natin Amen po ba? Hindi na tayo naglalast. Kung may asawa man tayo, contented na tayo sa ating mga asawa.
Kahit na ilang layers na yung mga tagiliran niya. Amen. Yung ating mga asawa, sila yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. At wala nang papantay sa kanila. Amen. Pero ang taong wala sa Diyos, tignan ninyo yung mga sinabi ng Biblia patungkol sa kanila. Sabi sa Proverbs chapter 10 verse 11, sabi ng mga unbelievers sa kanilang puso, they said in his heart, God has forgotten. He hides His face. He will never see. Gawin natin, di ba tayo nakikita ng Diyos eh. Ganyan sila mag-isip. Sa puso nila nakikita sila ng Diyos eh. Ito, Psalm 64 verse 5. They encourage themselves in all evil matter. They talk of laying snares secretly. They say, who will see them? Walang nakakita yan. Hindi yan nakikita ng Diyos. Another passage, Psalm 73, verse 11. And they say, how does God know? And is there knowledge in the Most High? Alam ba ng Diyos? Kita niyo yun, no? Isinulat niya sa may Bible eh. Ganyan mag-isip ang mga tao na hindi namumuhay coram Deo. Akala na wala si God. Sa mga trabaho, kayo ba mga kapatid, kayo mga nagtatrabaho, kayo ba ay nagtatrabaho in the presence of God? Kung kayo ba ay nagnenegosyo, kasama ba si God? Sa love life ba, kasama ba si God? Kung nakakala nyo si God ay every Sunday lang, ay nagkakamali ka. Ang Christian in a brief statement is the people who are living coram Deo. Ang mundo, sabi nga nila sa Job chapter 22 verse 13, and you say, what does God know? Can He judge through deep darkness? Ang Diyos sa malayo yung nandun man siya. Kung meron man, nandun sa malayo. Natatakpan ng makapal na ulap. Hindi na tayo makikita. Ganyan mag-isip yung mga tao sa mundo. Amen po ba? Kaya nga, mapalad tayo mga kapatid, no? Na tayo ay namulat. Nung tayo tinawag ng Panginoon, nilinisan niya yung ating mga pagkasalanan, minulat niya yung ating isipan, nireveal ni God ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, at tinuruan niya tayong matakot sa Kanya. Alam niyo ba, isa sa pinakamagandang virtue ng isang Kristiyano, yung fear of God. Amen po ba? Yan, testimony ko nung ako yung naging Kristiyano, yan ang unang-unang nag-manifest sa aking katauhan. Nagkaroon ako ng awareness of God at natakot ako sa Kanya. Natakot akong gumawa ng kasalanan. At ang sabi ng Biblia, the fear of God is the beginning of wisdom. Wow. Amen. Doon ka mag-umpisa. Yun ang starting point ng every believer. Yung matakot sa Diyos. At doon ka mag-start magkaroon ng pangunawa sa lahat ng bagay. Sabi nga ng Bible, the eyes of the Lord are in everywhere, every place, watching the evil and the good. Alam ba ng mundo yan? No. Sino lang nakakaalam yan? Yung mga nagbabasa ng Biblia. Yung mga may takot sa Diyos. Aware sila sa presence ng Diyos. Amen? Another verse, sabi nga ng Hebrews chapter 4 verse 13, there is no creature hidden in His sight. Alam ba ng mundo yung salitang God is omniscient? Kailan ba natin nalaman na yung salitang iyon? Nung tayo naging Christian. Sa totoong Christianity, alam ba ng mundo yung salitang God is omnipotent, God is omnipresent? Hindi natin alam yun. Yun yung mga attributes ng ating Diyos. Kailan natin nalaman yun? Nung na-born again tayo. Na ang Diyos pala natin,
is everywhere. Nasa taas ka man, nasa ilalim ka man ng lupa, saan ka magtatago? Saan ka magtatago sa presence ng Panginoon? Lahat ay lantad sa kanyang harapan. Saan ka magtatago? Sa pusikit na kadiliman? No one can escape the presence of God. Pupunta ka ng Pluto? Ng ibang galaxy? Hindi ka makakatago sa presensya ng Diyos. God is everywhere. Kaya nga, anong ibig sabihin ng Coram Deo, mga kapatid? Ang Coram Deo ay, in a brief statement, is the essence of Christian life, is to live all of one's life. Ibig sabihin, every sphere of life, entire life ng Christian, love life man yan, family life man yan, personal life man yan, business life man yan, profession, lahat, every sphere ng buhay, ang Kristiyano ay nabubuhay sa presensya, sa ilalim ng presensya ng Diyos. Wala siyang tinatago. Amen po ba? Kayo po ba ay nagta-attempt pa na magtago sa presensya ng Diyos? Meron ba kayo may tatago sa Kanya? Meron bang bagay na lingid sa Kanya? Pag inisip mo na ganyan, nakala mo hindi ka nakita sa ginawa mo, ay mag-isip-isip ka, kapatid. Amen. The essence of the Christian life is to live all of one's life in the presence of God, under the authority of God, and to the honor and glory of God. Coram Deo. Sabihin nga po ninyo, basahin nga po ninyo, sabay-sabay. Amen. Yan. Kung tatanungin kayo kung ano ang Christianity, the very essence, yan yun. We are the people who are living in the perfect will of God. We are the people, ang common kasi nababanggit ng mga Kristiyano, we are the people under grace. Tama naman po yun eh. Kasi lahat ng ito ay grace of God. Pero hindi lang yun, mga kapatid. Kaya nga, sabi nga ng Job 34, His eyes, we are all aware as Christians, we are all aware of this truth. His eyes watch over a man's ways, and He observes all his steps. There is no darkness, no deep darkness, where evildoers can hide themselves. Gaya ng sabi sa mga verses kayo na, ang Diyos di tayo nakikita kasi nasa langit siya, nasa lupa tayo. Hindi tayo nakikita ng Diyos. No. You're full. That is objective reality. Ang Diyos ay hindi kinakailangang nakikita mo. Ang Diyos ay hindi kinakailangang naririnig mo ang tinig niya. Ang Diyos hindi kinakailangang yung nararamdaman mo siya. Ang presence ng Diyos, ang reality ng Diyos is objective reality. Whether you see Him or not, whether you hear Him or not, whether you feel it or not, God is real. And that is the reality. Kaya matakot ka, kapatid. Amen. Amen po ba? Kayo po ba'y may takot sa Diyos? Ino-honor nyo ba si God sa inyong mga trabaho? Are you living in the presence of God? May mga ibang Christian na observe ko Kristiyano lang sila pag Sunday. Pag uwi ng bahay, nagmumura, nagsusugal, tumataya ng weteng. Mundo. They are not living in the presence of God. Hindi ganun ang Christianity. Amen.
May nakikita ako ibang mga lalaki na dito sa church, holy-holy, pag doon sa may labas, kasama na yung mga kasama sa trabaho, grabe ang bibig. Mas malaswa pa sa unbeliever. Walang pinag-iba sa unbeliever kung magsalita tungkol sa kalaswaan. Na-witness ko yan. Ang dami ko nakitang ganyan. Sa pagputi ng buhok kong ito, ang dami ko na-witness na ganyang Kristiyano. Akala nila ang Christianity ay yung pag Sunday lang. Wrong. You fool yourselves kung ganun ang thinking mo sa Diyos. You are out of reality. Amen pa ba? Kaya nga, sabi nga ni King David, Lord, saan ako pupunta? Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? Meron bang lugar, meron bang space, meron bang place sa entire universe na pwede akong pumunta doon na wala doon ang presensya ng Diyos? Meron ba? Sagutin niyo yan. Meron ba? Si David, na-encounter niya yung tanong na yan eh. Sabi ni David, if I ascend to heaven, you are there. If I make my bed to Sheol, behold, you are there. If I take the wings of the dawn and I dwell in the remotest part of the sea, even there your hand will lead me. Ikaw pa nga magdadala sa akin doon eh. Saan kayo magtatago? Kaya hangal ang isang tao na sasabihin niya sa kanyang sarili, hindi ako nakikita ng Diyos sa ginagawa ko. Hangal. Amen. Kung inaakala ninyong hindi kayo nakikita ng Diyos sa inyong mga trabaho, sa inyong mga maling transactions, you're full. Para kang katulad yung sinasabi kay Ina na, the fool said in his heart, there is no God. And your right hand will lay hold of me. If I say, surely the darkness will overwhelm me, and the light around me will be night. Kaso, ang na-discover ni David, even the darkness is not dark to you. And the night is as bright as the day. So ngayon, saan ka magtatago? Sa kalaliman? Sa kadiliman? Sabi niya rito, and the night is as bright as the day, darkness and light are alike to you. O, ngayon, saan pa tayo magtatago? Kung alam mo ang katotohanan ito, ano pang gagawin mo? Kung hindi ihayag mo yung sarili mo sa Panginoon, actually, ganyan ang mga Kristiyano. Dahil wala ka namang itatago na kay God eh. Alam mo namang naked ka before God. Why not na i-offer mo na lang sa Kanya? I-offer mo sa Kanya lahat. Lord, I am a sinner. Lord, I am a hypocrite. Lord, forgive me, have mercy on me. Hindi ba? Yun ang mas tama mong gawin eh. Sa mundo, paano nila dinidilyo kayo ng kasalanan? Ay, hindi. Hindi sila aamin ng kasalanan nila. As much possible, maipasa nila yung blame sa iba. Hindi ba ganyan ang mundo? Para lumabas silang righteous sa mga tao, iba mapahamak, pero sila talaga ang totoong gumawa nun. Pero tayo, hindi tayo ganun eh. Ang mga Kristiyano, dahil nabubuhay siya sa Diyos, nabubuhay siya sa presensya ng Panginoon, takot siya. Ino-open niya kay God ang lahat ng kanyang buong pagkatao. Hubad na hubad tayo sa harapan ng ating Diyos. Lord, you know me. Nothing is hidden in your sight. Lord, forgive me.
Hindi po ba mas tama na ganyan ang ating attitude before God? Amen. Kaya nga, so, living in the presence of God. Ang pangalawang statement natin, living under the authority of God. So, ibig sabihin, ang Kristiyano, ang kanyang declaration sa kanyang buhay, Jesus is Lord, araw-araw. Si Jesus ang Panginoon, every sphere of life. Si Jesus ang Panginoon sa trabaho, sa pamilya, sa personal life mo. Jesus is Lord over relationships. Jesus is Lord over do sa mga projects natin sa lahat, every sphere of life. Yan ang confession natin as we exercise our professions. Jesus is Lord. In vain na mag-celebrate ka ng Jesus reigns kung hindi ka rin nabubuhay coram Deo. Amen po ba? Palabas lang yun. Show off lang yun sa mga tao na nakasuot ka ng Jesus reigns. Pero si Jesus naman talaga yung tinagahari sa buhay mo. You are not living the presence of God. Amen. Ang paghahari ng Diyos, ang Lordship ni Christ is a reality. Hindi siya isang palabas, hindi siya isang entertainment. Hindi lang siya isang production or isang presentation. Hindi siya public show. It is a personal living under the authority of God. Araw-araw, every sphere of life, Jesus is Lord. Amen. That is Christianity. That is coram Deo. Tingnan ninyo yung Psalms chapter 1, yung binasa natin kanina. Sabi rito, pinakita rito yung contrast between the ungodly and the righteous. The people of God and the unbelieving world. Ipinakita yung contrast, kitang-kita yung difference, napakalayo. Sabi rito, blessed is the man, sino yun? Tayo yun, ano? Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the paths of the sinners, nor sit in the seat of the scornful. But his delight, what? Teleserye. Ano ang nakapagbibigay daw ng kagalakan sa isang taong nabubuhay, coram Deo? Ano yung delight niya? Is in the law of the Lord, and day and night, he meditates in it. That is coram Deo. Amen po ba? Iyan ang meditation natin. Hindi yung meditation mo, ano kita tama sa wedding ngayon. Ang tao, marami minemeditate eh. Marami mga bagay na nakapagpapaligaya sa puso ng tao eh. Pero hindi si God. But the people who are living coram Deo, si God ang delight of His heart. Yung kanyang law, He meditates it day and night. Kaya nga yung binasa natin yung Shema Israel, tinuturo mo sa anak mo, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up, when you eat. Lagi yung pinag-uusapan si God. You are living in the presence of God. Every sphere of life. Amen po ba? At itihalin tulad ng Panginoon kung ano ang mga Kristiyanong nabubuhay sa Panginoon. He shall be like a tree, planted by the rivers of water, that brings forth fruit in its season, and whose leaf does not wither, and whatever he does, he shall prosper. Why? He is very saturated by the Word of God, blessed by God, living under the authority of God, living in the presence of God. Yan ang description. Blessed by God. Totoo ang mga salita, yung mga pangako ng Diyos, totoo sa Kanya. In vain na umasa ka sa mga promises ng Diyos, pero ikaw naman ay nabubuhay ka in total contrast sa Kanyang kalooban.
in vain. Amen. Ito yung contrast, the ungodly. The contrast is, the ungodly are not so. Hindi ganyan ang totoo, ang reality sa buhay ng mga taong wala sa Diyos. Kung ang Kristiyano ay isang puno na established, na talagang well-firmed, na planted sa lupa, ang ungodly ay katulad ng ipa. Alam niyo yung ipa? Shell na lang siya. Yung shell na lang, wala na yung loob. Na kapag lumipad ang hangin, doon sila. Kita niyo ang mundo ganyan. Kung anong uso, doon sila. Kung ano yung anon. Uso yung salita ng bakla, uso, gayahin nila. Uso yung ganun din sila. Kung ano yung uso, kung ano yung terminology ng mundo, ganun din sila. Saan mapadpad, ganun sila. Kung ano mausong damit, ayun din sila. Why? Ipa. Kung ano yung pinauso ni Vice Ganda, gayahin naman nila. Kasi nga, why? Ipa. Pinapadpad ng hangin. Hindi stable. Ang Kristiyano hindi gaya-gaya, putumaya. Amen. Ang Kristiyano ay firm siya sa kanyang faith kay God. Si God ang kanyang pag-asa. Hindi siya tatakot anong banta ng mga bagay sa paligid. He is well planted. Deeply rooted sa Word of God. Yan ang Kristiyano. Living coram Deo. Amen? The wicked are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. That is their destiny according to the Word of God. Hindi po according to the word of Pastor Jess. That is their destiny. Yan ang hope nila. Yan ang aasahan nila. Wala silang aasahan ng langit. Nakita niyo ang mga ungodly, kahit anong ungodly pamumuhay niya, pag namatay siya, ilalagay sa kanya lapida, rest in peace. Sa tingin niyo, may payapa siya doon? That's foolishness. Namuhay ka in rebellion against God, namuhay ka ng talagang in defiance kay God, hindi mo pinamuhay kayo mga salita, pinagtatawanan mo pa ang daan ng Panginoon, pag namatay ka lamayan ka lang 40 days ka lang punta ka ng langit? Oh, that's foolishness. Kaya ako ayoko yung in-invite ako na magkakanda ako ng funeral sa isang wicked. Hoy, tinatanggihan ko talaga yan Ano sabihin ko sa niya? The Lord is your shepherd. You shall not want. You mix. Di ba? Common na binabasa sa mga patay. Totoo ba yan sa kanya? No. Hindi ang Diyos ang shepherd niya. Ano ang sabi ng Bible? Ang shepherd niya is death. Di ba nabasa niya sa may Bible? Kamatayan ang shepherd niya. Hindi ang Panginoong Jesus. Si Jesus ay pastol lamang sa mga buhay, sa mga matuwid. Amen. Kaya nga, no wonder, tama yung sabi ng Biblia sa may Psalms 34, the eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears are open to their cry. But the face of the Lord is against evildoers, to cut off the memory of them from the earth. Yung puot ng Diyos talaga nagangalit sa kanila. Ika-cut off sila ng Panginoon sa mundong ito. Kaya huwag kayong mag-alala. Kunyari, meron isang tao na by his corruption, yumaman siya ng yumaman, nahalo siya na may-ari ng lahat ng mga property dito sa bayan. No. One day, ka-cut off siya ng Panginoon kung evil yung ginagawa niya. Pati memory niya, ika-cut off ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, the righteous will inherit the earth. Hindi wicked. Amen. Kaya nga ano ang sabi ng Westminster Larger Catechism? This is a very important question. Hindi po simpleng question ito. Dito po, tinatalakay po rito mga kapatid, sa tanong na ito,
ay yung kung ano talaga yung bagay na nagbibigay ng meaning sa buhay ng tao. Kung ano ang nagbibigay sa iyo ng purpose ng iyong existence. Yang tanong na yan is very important. At yang tanong din na yan ang nagdi-distinguish kung ano ang matuwid at kung ano ang makasalanan. Nakikita din natin sa question na yan kung saan nagro-root ang problem ng tao. That's a very important question. What is the chief end of man? Lahat ng tao may chief end. Yung isang bagay na nais mong marating, na iyon ang magpagbibigay sa iyo ng full satisfaction, fulfillment of your life. And that defines the meaning of your life. Sa mga Kristiyano, as defined by Westminster Larger Catechism, ito ang definition natin. Man's chief end and the highest end, the ultimate goal or the ultimate purpose that gives us fulfillment is what? To glorify God and to enjoy Him forever. Amen po ba? Ang mundo hindi ganyan. Obvious naman, hindi po ba? Ang goal ba ng mundo is to glorify God? No. I-analyze po natin, mga kapatid, ha? Analyze po natin sa ganitong ano. Okay. So, hiwalay natin. Righteous versus sinner. Godly and unbelieving. Okay. Sa mga matuwid, sabi po ng statement, to glorify God, yan ang kanyang ultimate end. Yan ang nakapagbigay sa kanya ng fulfillment. And to enjoy God forever. How about sa sinners? Sino ang gino-glorify nila? Of course, hindi si God. Sino? Ayan. Self-glorification. Self-gratification. Hindi po ba? Oo naman. Hindi si God eh. Of course, yung self at gustong-gusto na mga tao yan. Kaya nga, pag meron silang dinonate, dapat nandoon yung pangalan nila eh. Pag may mga project, nandoon yung malaking picture nila. O, di ba? Para mag-glorify sila. Silang makita, hindi si God. Samantalang tayo iba. Si God ang lagi nating binabandila. Amen? Si God ang lagi nating ina-exalt sa lahat ng achievements natin. Amen? Magkaiba eh. Ang layo ng difference. Tayo, ang ine-enjoy natin, sabi nga kayo na sa may Psalms chapter 1, but His delight is in the law of the Lord. He meditates it day and night. Yun yung nakapagbibigay ng kagalakan sa atin eh. Yung basahin ng Biblia, yung manalangin, yung lumakad sa kalooban ng Panginoon, yung makagawa sa gawain ng Panginoon, mag-participate sa kingdom of God, di ba? Yun ang kagalakan natin eh. Ang mundo, ano kaya ang nagbibigay ng kagalakan sa Kanya? Yung pleasure of sin. Magkaiba ang chief end ng tao. Iba sa matuwid. Iba sa mga unbelieving world. Ang focus natin, mga kapatid, ay si God. Ang joy natin is the kingdom of God. Samantalang sila, ang focus nila, ang sarili nila. Kung ano makapagpapaligaya sa kanila, kung ano mapagbibigay ng fulfillment sa kanila, kung ano, paano sila sisikat, puro sarili nila. Self-centered, self-serving, puro self. Puro worldly desires. Makinig kami sa sinasabi ng tao, puro sarili niya. Ang anak ng Diyos, laging si God, ang sinasabi niya. Amen po ba? Ngayon, tignan ninyo yung antithesis. Alam niyo naman yung antithesis, di ba, mga kapatid? That is the contrast between the righteous and the sinners. Tignan ninyo yung statement ng Panginoon sa Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Ito yung instruction sa atin as Christians. Those who live coram Deo, if then you have been raised up with Christ, seek the things above. Di ba?
We are seekers. Ang tao sa mundong ito ay seekers. Naghahanap siya ng something na makapagbibigay ng pleasure sa kanya. Makapagbibigay sa kanya ng meaning. He is searching for something that gives purpose in his life. The purpose of human existence. Yan ang tao, seekers. Pero ang sinasabi po ng word na ito, seek the things above. Yung mga bagay na makalangit. Kaya nga tayo, heavenly tayo eh. We seek heavenly things. Where Christ is, seated at the right hand of God. Why? Set your mind on things above, not on things on earth. For you have died. Namatay na kayo sa sistema ng mundong ito eh. Amen? Kaya nga tayo nakapamuhay na sa Panginoon ngayon kasi we died in our old self. Ano man meron tayo ngayon, new because of Christ. Amen? For you died and your life is now hidden in Christ. Amen. Gusto niyo makita kung sino talaga kayo? Huwag niyong hanapin sa mundong ito. Huwag niyong hanapin sa pleasures ng mundong ito. Huwag niyong hanapin sa treasures ng mundong ito. Hanapin niyo kay Christ. Tumingala ka. Seek through His words. For your life is hidden in Christ with God. And when Christ, who is your life, appears, then He will also appear with Him in glory. Kaya ngayon pinag-usapan natin yung issue ng glorification. Who will inherit glorification? That is the ultimate promise of God. Those who live coram Deo. Amen pa ba? Now, on the other hand, nakita nyo yung lovers, hindi yung seekers of heavenly things, but seekers of the earth. Ano ang sabi ng Panginoon? Ano yung truth na dineclare ng Diyos? Sabi niya, do not love the world, nor things of the world. If anyone loves the world, what will happen? The love of the Father is not on him. Yan ang unang-unang katotohanan. Wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Pag puro kamunduhan ang minahal mo sa halip na yung mga bagay na makalangit. For all that is in the world, ano yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, and boastful pride of life. Lahat na makapagpapahambog sa puso ng tao. Yan ang mundo. It is not from the Father, but is from the world. And the truth is, the world is passing away, and also its lusts. But the one who does the will of God lives forever. Amen? Naintindihan nyo na how to live one's life? The entire life, coram Deo? Amen? Are you living coram Deo? So, magbasa na lang po tayo ng ilang mga verses describing yung life as coram Deo. Whether then you eat or drink or in whatever you do it all for the glory of God. Amen po ba? Ikaw ay nagluluto, ikaw ay nagpablansya, ikaw ay nagtatrabaho, kunyari, ikaw ay isang doktor, isa kang teacher, isa kang nurse, ikaw ay isang manager, isa kang financer, whatever you do everything for the glory of God. Malinaw po ba? Pangalawa, you have been bought with a price, therefore what? Glorify God with your body. Hindi ikaw ang may-ari ng katawan na yan. Huwag mo sisirain yan. Kay God yan eh. Minsan akala mo, ikaw ay may karapatan, tatuan mo yan eh. Bakit sa'yo ba yan? Papel ba yan? Pinanganak ka ba? May tattoo ka pa? May mga papel naman. Ba't di ka lang mag-drawing? Hindi drawingan ng katawan. Butas-butasan dahil sa passion, lagyan malaki mga hikaw dito, ilong. Ano ba naman yan? Huwag mo naman sirain yung katawan binigay ng Diyos. Ang katawang ayan ay binigay ng Panginoon for the glory of God. Ang dila ay ginagamit for the glory of God. Amen. Ang mata is for the glory of God.
Hindi yan para sa pornography. Amen. Young people, yung mga mahilig sa internet, pag nag-open kayo ng internet, bantayan ninyo ang inyong mga sarili. Open na open kayo sa impyerno. Glorify natin si God. Amen. That is coram Deo. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. O kayo man nagtatrabaho, kumita kayo ng pera, isipin nyo naman si God. Hindi yung pag nagtrabaho ka na, wala na si God eh. Pero nung wala ka pang trabaho, sana, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Pastor, pag-pray mo pa nga ako. Pastor, pag-pray mo para may trabaho ako. Pastor, pag-pray mo pa nga po ako para mag-abroad ako. Nung nandoon na, wala na si God. Nakalimutan na, goodbye, Lord. Ang bihirang dami ko na witness na ganyan. Wala na si God. Ni Hani ho. Parang hindi na ako kilala. Parang hindi tayo naging bahagi ng kanyang buhay once upon a time. Amen. Isama nyo si God. I-glorify nyo si God kasi siya nagbigay sa inyo niyan eh. Ang sabi diyan, honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce so that your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Kasi siya nagsusustain nun. Siya nagpapalago nun. Pag in-honor mo siya, alam niyo ba sinabi ng Panginoon, if you honor me, I will honor you. Ang linaw niya sa may Bible. Amen. Kaya mapalad yung mga kapatid na alam nila yan. Ino-honor nila si God sa kailang mga possessions. Tapos, another word, keep your behavior excellent among the Gentiles so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. Amen? Another verse, in the same way, let your lights shine before men so that they may observe and see your good works and give glory to the Father who is in heaven. Mamuhay tayo as godly people, coram Deo, maging aware tayo sa presence ng Panginoon, saan man tayo naroroon. Hindi lang every Sunday. Pag Sunday, ang babait nating lahat. Sabi nga nung anak, Mami, sana Sunday na ngayon. Oo, talaga anak. Kasi pag Sunday, ang bait-bait mo. Okay, last mga verses. So, teacher, what is the great commandment in the law? And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And this is the great and first commandment. This is Shema Israel. That is coram Deo. Si God yung central. Yung kanyang law ay central sa buhay natin. Sa pag-exercise mo ng profession, yung law ng Panginoon, govern ka ng law ng principles ng Diyos. Now, O Israel, what does the Lord your God require from you? That's a very important question. And then, but to fear the Lord your God. Unang-una yan, katakutan mo siya. Pangalawa, lumakad ka sa lahat ng kanyang landas. Coram Deo, living in the presence of God. To love Him, to serve the Lord. Mag-participate tayo sa gawain ng Panginoon. Ano ba yan? Hindi yung ilan-ilan lang ang kumikilos pag may gawain. Lahat tayo, participate tayo. Maging active participant tayo. Sige nga kayo, di ba sinasabi nga natin tayo ay membro ng body ni Christ? Hindi po ba? Lahat ba tayo membro ng body ni Christ? Sige nga, obserba mo sa iyong katawan. What if, kung merong isang member ng iyong body na hindi nagpa-function? For example lang, yung siko mo, ito biglang nagkarayuma. Hindi mo maitiklop. Paano kaya katrabaho niyan? Kaganyan. Isipin mo, wala mag-fail. Hindi mag-function. Lahat tayo ay members of the body of Christ. Lahat tayo may gagampanan sa kaharian ng Panginoon. Kaya mag-participate tayo, maging active participant tayo sa kingdom of God. Hindi para sa ating kagustuhan, but for the glory
of God. That is Coram Deo. To walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and His statutes which I am commanding you today for your own good. Amen? And last, and the conclusion of all matter has been heard, fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Amen po ba? So, let's end with this final question. What is your ultimate goal in life? Ano ang bagay na makapagbibigay ng kaganapan sa iyong puso? Alam niyo ba, kung kayo ay nanood ng siguro naman lahat kayo napanood niyo na yung yung Alice in Wonderland. Di ba? Lahat tayo. Napanood natin yung cartoons na yan. Meron po kasing episode doon na si Alice ay napunta siya doon sa crossroad. At sanga-sanga ang road. Ang daming signs. May papunta rito, may paganto doon. And then nandoon yung Cheshire Cat. And then, nagtanong siya, anong road? Anong road ang pipiliin ko? Sabi ng Cheshire Cat, that depends. Depends on what? Sabi ni Alice. Depends, sabi niya ganon, where do you want to go? Sabi ni Alice, I don't know. Kasi nga, bago nga siya doon sa may Wonderland, hindi siya taga doon. I don't know. Then, ang sabi ng Cheshire Cat, then, it doesn't matter. Hindi mo pala alam kung saan ka pupunta eh. Ba't ka pa magtatanong ng road? Hindi po ba? Maraming mga Kristiyano, hindi niya alam kung saan siya patungo. Hindi niya talaga alam kung ano yung focus niya sa buhay. Nabubuhay siya araw-araw, magluluto, gigising. Wala naman siyang parabang, wala siyang focus, wala siyang objective, wala siyang talagang gustong yung ma-attain sa buhay. Maraming mga ganun eh. Nabubuhay lang siya araw-araw, kakain, magkatrabaho, uuwi, maliligo, nandoon. Ano lang. Walang objective sa life. Kabilang ba kayo sa mga ganun, mga kapatid? If we have no clear, defined goals, if we have no focus, kung ano talaga yung nais nating ma-accomplish, then, para tayong paikot-ikot lang sa buhay na ito. Amen po ba? Kaya nga, sabi nga ng verse in Proverbs 14, verse 12, there is a way which seems right sa mata ng tao, but the end of it is death. Amen. Sa atin na mga tinawag ng Panginoon, malinaw. If you are aware of the Word of God, if you are aware of the presence of God, if you are living Coram Deo, ang linaw-linaw ng focus, the kingdom of God. Amen? Lahat tayo, we are now living in the kingdom of God. Right now, presently, we are living in the new creation. Kaya nga tayo nag-expect ng fullness ng new creation. If we are living now, presently, in the kingdom of God, yung fullness ng kingdom of God ay may inherit natin sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kung si Jesus ay ang pastol natin ngayon, right now, presently, definitely, hanggang sa kamatayan natin, siya ang ating pastol. Amen po ba? Kaya mahalaga yung kung ano yung ginagawa natin. It defines who we are. Kung sino ang Diyos natin. Amen? Kaya nga yung tanong na ito, mga kapatid, iiwan ko po ito sa inyo. I-contemplate ninyo ito. What is the purpose of your life? Because it defines you. What is the goal of your life? And where you are heading to? In where do you spend much of your life, your time,
and your resources. And finally, what are the things that brings you joy? The things that makes your heart glad. Kayo po ang sumagot niyan para sa inyong mga sarili. If you live coram Deo, ang lahat ng iyan ay malinaw ang kasagutan. Amen po ba? Happy New Year and may the Lord bless us all. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita sa araw na to. May your name be glorified, O God. This is who we are. We are the people of your pasture. Ikaw ang aming Diyos at kami ang iyong mga anak. Kami yung mga tao na dati ay makasalanan, cut off sa iyong reality. Kami yung mga taong kinahabagan mo at kami yung taong binigyan mo ng pag-asa at kinabukasan. Kami yung mga tao, Panginoong Diyos, na mahihina. Pero ikaw ang naging kalakasan namin. Kami yung mga taong mga mangmang. Ngunit ikaw ang naging katalinuhan namin. Kami yung mga tao na wretched, naked, miserable. But now, you clothe us with your righteousness. And you give us dignity and future. And you made us heirs of your kingdom. This is who we are. Salamat, Panginoon, sa bagong taon na meron kami ngayon. Lord, nahaharapin namin ang taong ito, hindi sa lakas namin, hindi dahil sa kami magagaling, hindi dahil sa kami may mga talino, hindi dahil sa kayang-kaya naming harapin ang lahat ng bagay by ourselves. Kung hindi haharapin namin ang bukas, ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming liwanag, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming direksyon, ikaw ang aming liwanag, ikaw ang aming pag-asa ng aming buhay at ng aming pamilya. Nakasalig lamang sa iyo mga kamay, ang lahat sa buhay namin, sa iyo kami nagtitiwala. At ikaw ang aming Panginoon na paglilingkuran, sasambahin habang kami nabubuhay. Ikaw lang ang aming kagalakan, ang aming kasapatan, ang aming kaligayahan, ang aming fulfillment. Ikaw lang yon, O Diyos, wala nang iba. Ikaw lang, O Lord, ang nakapagbibigay ng kagalakan sa aming mga puso. Ikaw ang aming future, hope, and glory. Sa iyo ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan, ang lahat ng karunungan, ang lahat ng pagpapala ay buhat sa iyo, pagpalain ang banalong pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Happy New Year. Praise God. Salamat sa salita